Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa kahabaan ng Pan-Philippine Highway, tanging ang payapang pagpapatuloy ng biyahe ang hangad ng batang trooper ng truck na si Maya de la Cruz. Ngunit bigla, ang malaking 10-wheeler na minamaneho niya ay pinatigil at sinita ng isang grupo ng mga lalaking nakauniporme. Ang checkpoint ay hindi lamang peke, kundi naglakas loob pa ang mga aroganting opisyal na humingi ng isang kahilingang walang katwiran. Sandaling nagtimpi si Maya, ngunit sa huli, napilitan siyang ipagtanggol ang sarili hanggang sa maiwang bugbog sarado at walang kalaban-laban ang mga pekeng otoridad. Walang sinuman ang nakakaalam na ang maikling insidenteng iyon ang magiging susi sa pagbubukas ng isang malaking sikreto na magbubunyag sa isang network ng krimen at korupsyon na higit na mapanganib. Ang init ng hangin sa kahabaan ng highway sa Nueva Ecija ay parang pandikit na dumidikit sa balat. Ang itim na aspalto ay kumikinang, sumasalamin sa anino ng malaking truck ng Luzon, freight movers na buong tatag na bumabagtas sa kalsada. Sa likod ng manibela, si Maya ay hindi natitinag sa tindi ng panahon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa unahan, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Mula sa lumang radyo sa kanyang tabi, umalinggaw ang isang klasikong awitin ng Pinoy rock, na tila nagsisilbing matigas na soundtrack ng kanyang buhay. Sa di kalayuan, natanaw ng kanyang mga mata ang isang luma at kupas na tolda sa gilid ng kalsada. Isang maliit na bandila ang tamad na iwinawagayway ng hangin sa ibabaw nito. Isang senyales ng checkpoint. Agad na binagalan ni Maya ang takbo ng truck habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang matagal ng karanasan sa kalsada ay agad na nagbigay ng babala. Panganib. Sa paligid ng tolda, tatlong lalaking nakaunipormeng pulis ang tila naiinip na nakatayo, binibilad ng sikat ng araw. Isa sa kanila, isang malaking lalaki na may malaking tiyan, ang lumapit na may mabagal at aroganting mga hakbang. Ibinaba ni Maya ang bintana, hinayaang pumasok ang mainit na hangin sa loob ng kabina. Diretso ang kanyang tingin, nakatutok sa lalaki, si Dalawaberto Reyes. Isang opisyal na kilala sa paghingi ng kitong key o areglo mula sa mga trooper. Huminto si Reyes sa tabi ng pinto ng truck, yumuko ng bahagya, at mumisi na tila lalong nagpabigat sa hangin. Ang tingin niya ay gumala sa buong katawan ni Maya, mula ulo hanggang paa, na para bang alam na niya ang susunod na mangyayari. Ngunit nanatiling matatag si Maya, walang bahid ng takot. Sanay na siyang humarap sa ganitong mga sitwasyon. Nang iabot ni Berto ang kamay para hingin ang mga papeles ng sasakyan, napansin ni Maya ang isang maliit na detalye na marahil ay hindi mapapansin ng iba. Ang patch ng uniforme sa kanang dibdib ni Berto ay may punit sa tahi na may bakas ng pandikit na nagpakupas sa kulay. Alam ni Maya na ang isang opisyal na uniforme ng IFETI ay hindi magiging ganito kapangit. Sa sandaling iyon, natanto niya na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang tunay na pulis. Tama ang kanyang kutob. Isang grupo ng mga manloloko ang kanyang kaharap. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mukhang magiging mahaba ang araw na ito, bulong niya sa sarili. Ibinato pabalik ni Berto ang mga papeles ni Maya sa loob ng kabina at kinuha ang isang 500 pisong papel na iniabot niya. Ayos na to, ituring mo ng sukli, sabi niya sa mapang-uyam na tono. Hindi ako tumatanggap ng barya. Sinikap ni Maya na panatilihing kalmado ang kanyang paghinga, kahit na nararamdaman niya ang matalim na tingin ng dalawang kasamahan ni Berto na nakatayo sa di kalayuan, naghihintay ng utos. Sinubukan niyang manatiling mahinahon. Pasensya na po, sir. Wala na po akong maibibigay pa. Sinubukan ni Maya na huwag galitin si Berto, ngunit ayaw din niyang basta na lang sumuko. Huwag mo akong pinagluloloko, umungol si Berto, naniningkit ang mga matang puno ng galit. O gusto mong i-impound ko tong truck mo? Huminga ng malalim si Maya. Hindi niyo po pwedeng i-impound to. Kumpleto ang mga papeles ko. Sinabi ko na wala na akong ibang pera. Ngumisi si Berto. Kung ganon, magbayad ka sa ibang paraan. Inilapit niya ang kanyang katawan sa bintana ng truck. Ang mabahong hininga niya ay tumama sa mukha ni Maya. Alam mo ba na kaya kitang pilitin na mawala sa kalsadang to? Hindi na tinag si Maya. Huwag niyo po akong guluhin, sabi niya, nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Gusto ko na pong umalis. Hindi pinansin ni Berto ang kanyang pakiusap, patuloy na iginiit ang paghingi ng mas malaking pera.
Alam ni Maya na wala ng saysay ang pakikipagtalo. Nagpa siya siyang sumuko na lamang para matapos na. Pakiusap po, sir. Isa lang po akong hamak na trooper. Muling nag-alok si Berto ng ibang bagay. Kung ganoon, bakit hindi ka na lang magtrabaho para sa amin? Kailangan namin ng mga trooper na katulad mo. Umiling si Maya. Ayoko po. Sa wakas, tila sumuko si Berto. Ibinato niya ang 500 piso sa mukha ni Maya. Kung ganoon, umalis ka na, sigaw niya, ang boses ay dumagundong sa ilalim ng tirik na araw. Tumango si Maya at pinaandar ang makina ng truck. Ngunit bago pa man niya ito mapatakbo, ngumisi si Berto at dinukot ang baril sa kanyang baywang. Natigilan si Maya. Alam niyang hindi na ito isang ordinaryong pangungutong. Nasa isang bitag siya. Inilabas ang baril, ang kanyo nito ay kumislap sa ilalim ng sikat ng araw. Tumingin si Maya ng walang ekspresyon, kahit na sa loob niya ay nagangalit ang isang bagyo. Ang pag-atras ay hindi isang pagpipilian. Huminga siya ng malalim, binuksan ang pinto ng truck at tumalon palabas. Agad na naging alerto ang dalawang kasamahan ni Berto at pinalibutan siya. Maling desisyon, sabi ni Berto, nanunuya habang itinutok ang baril. Hindi sumagot si Maya. Ibinaba niya ang kanyang katawan at kumuha ng pormang pandigma ng arnis. Si Berto, na minamaliit siya, ay nagpakawala ng isang malakas na suntok patungo sa kanyang mukha. Sa isang mabilis at makinis na galaw, bahagyang umikot pakaliwa si Maya, iniiwasan ang suntok, at pagkatapos ay umikot pabalik at nagpakawala ng isang sipa na tumama ng buong lakas sa tagiliran ni Berto. Isang malakas na tunog ng pagtama ang narinig. Napahiyaw sa sakit si Berto, hawak ang kanyang tagiliran, at hirap sa paghinga. Sabay na sumugod ang dalawa niyang kasamahan. Ang isa ay sumuntok, habang ang isa ay sinubukang walisin ang mga paa ni Maya sa isang mabilis na kilos. Muling umikot si Maya. Ang kanyang kaliwang siko ay sumalubong at bumasag sa atake ng unang sumugod, habang ang isang mabilis na pagwasiwas ng kanyang paa ang nagpatumba sa pangalawa. Hindi siya tumigil, ginamit niya ang momentum ng kanyang pag-ikot upang sikuhin ang mukha ng unang kalaban na gulat pa rin. Ang koreografiya ng laban ay parang isang nakamamatay na sayaw. Isang kombinasyon ng bilis ng modernong sining pandigma at ng liksi ng arnis, mabisa at walang awa. Ginamit niya ang bawat bahagi ng kanyang katawan, siko, tuhod at paa, para lumpuhin ang mga kalaban. Isa sa mga kasamahan ni Berto ang naglabas ng cellphone at sinimulang i-video ang buong pangyayari. Ngunit hindi ito pinansin ni Maya. Ang kanyang focus ay nasa laban lamang. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang dalawa ay nakahandusay na sa lupa, umuungol sa sakit. Tumingin si Maya kay Berto na nakatayo pa rin, ang mukha ay pinaghalong sakit, galit at kaunting takot. Ibinaba niya ang baril. Naintindihan niyang hindi niya matatalo si Maya sa ganitong paraan. Maghahanap siya ng ibang paraan para makaganti. Habang pabalik si Berto sa kanyang sasakyan, tiningnan siya ni Maya ng may pagkamuhi at saka bumalik sa kanyang truck. Hindi niya alam na ang cellphone ng kasamahan ni Berto na nag-record ng pangyayari ay babago sa kanyang buhay magpakailanman. Pinaripas ni Maya ang truck palayo, iniwan si Berto at ang kanyang mga tauhan na nakahandusay sa gilid ng daan. Nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit humihingal pa rin siya. Nilakasan niya ang musika, sinusubukang pakalmahin ang sarili, hindi alam na ang video na iyon ay babago sa lahat. Ilang oras ang lumipas, habang nagpapahinga si Maya sa isang karinderya, sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone. Dagsaan ang mga mensahe mula sa kanyang mga kapwa trooper. Nagpapadala sila ng link sa isang video na nagte-trending sa social media. Nagulat si Maya nang buksan niya ito. Doon, malinaw na nakikita ang kanyang sarili na nakikipaglaban kay Berto at sa dalawa nitong tauhan. Ang video ay may hashtag na babaeng River lumalaban at napanood na ng milyon-milyong beses. Bumaha ang mga komento. Karamihan ay pumupuri sa katapangan ni Maya, habang ang iba ay mariing kinokondena ang mga nagpapanggap na otoridad na nangingikil sa kalsada. Nagdiwang ang publiko sa tagumpay ni Maya. Marami ang tumawag sa kanya na bayani, isang simbolo ng paglaban sa korupsyon at kawalang katarungan na matagal ng pasanin ng mga trooper. Hindi inasahan ni Maya na sasabog ng ganoon ang maikling video.
Ang gusto niya lang ay magpatuloy sa kanyang tahimik na buhay. Ngunit naintindihan din niya na pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na siya makakabalik sa dati. Ang parehong video na iyon ay nagpaalab ng galit sa isang madilim na grupo na nabahala sa pagbubunyi ng publiko. Sa isang madilim na opisina, isang misteryosong lalaki ang nakatitig sa screen ng cellphone na nagpapalabas ng video. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung kaya niyang gumawa ng gulo sa kalsada, kaya niya rin tayong lahat pabagsakin, sabi niya sa isang lalaking nakatayo sa tabi niya. Kinuha niya ang kanyang telepono, pinindot ang isang numero at nagbigay ng maikling utos. Hanapin niyo si Maya. Huwag ninyong hayaang makatakas. Sa isang silid sa ospital na may kupas na puting pader, tumatama sa mga mata ni Berto ang matinding liwanag ng fluorescent lamp. Nakahiga siya sa kama, may hawak na yelo sa namamagang tagiliran. Kumukulo ang galit sa kanyang dibdib. Ang sakit sa katawan ay walang-wala kumpara sa kahihiyang unti-unting sumisira sa kanyang pagkalalaki. Ang video ng laban ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, na tila tinatawanan ang kanyang pagkatalo sa kamay ng isang babaeng trooper na naglakas loob na lumaban. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang e-boss ang lumitaw sa screen. Napalunok si Berto. Alam niyang darating ang tawag na ito. Pinindot niya ang answer button. Isang malalim at malamig na boses ang agad na dumagundong sa kanyang tainga. Ano to, Berto? Ginawa mo tayong katatawanan. Isang video lang, sisirain ang buong negosyo natin. Anong ginawa mo? Sinubukang magpaliwanag ni Berto, ngunit halos hindi siya makapagsalita. Pasensya na, boss. Hindi ordinaryong trooper ang babaeng iyon. Magaling siyang makipaglaban. Ang sagot ay mabilis at walang awa. Wala akong pakialam kung trooper siya o general. Palpak ka. May dalawa kang pagpipilian, patahimikin mo siya, o ikaw ang isusunod namin. Naputol ang tawag. Muling nagdilim ang screen ng cellphone. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Berto. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isunod sa kanilang mundo, mawawala ng walang bakas. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente sa kalsada, gumapang ang takot sa kanyang sistema, pinalitan ang nag-aalab na galit at winasak ang natitirang kumpiyansa sa sarili. Binuksan ni Berto ang kanyang laptop, nag-click ng ilang beses, at tinitigan ang screen na nagpapakita ng mukha ni Maya. Isang litratong kinuha mula sa kanyang lumang social media account. Nakalugay ang kanyang buhok, malinaw ang kanyang mga mata, isang malaking kaibahan sa imahe niya noong sila'y naglalaban. Matagal niyang tinitigan ang litrato ni Maya, saka nakita ang sariling refleksyon sa screen. Bugbog sarado ang mukha, namamaga ang mga mata. Sa puntong iyon, nagsimulang mabuo ang kanyang plano ng paghihiganti. Hindi niya hahayaang makatakas si Maya. Malayo sa ingay ng syudad, sa isang maliit na kubo na yari sa kahoy, mag-isang nakaupo si Maya, tinititigan ang kanyang anino sa isang maliit na lawa ng tubig-ulan. Ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw ay parang isang masamang panaginip. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang kanyang dibdib, ngunit ang ingay sa loob niya ay panandalian lamang humuhupa, tulad ng alon na pabalik-balik sa dalampasigan. Dati, si Maya ay isang magaling na atleta ng arnis sa pambansang koponan. Ngunit isang misteryosong iskandalo ang pumilit sa kanya na maglaho. Iniwan niya ang lahat ng kanyang minamahal at nagsimula ng bagong buhay bilang trooper, umaasang mabubura ng mga gulong ng kalsada ang bakas ng nakaraan. Bigla, isang matandang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi mo matatakasan ang tadhana mo, Maya. Mabilis na lumingon si Maya. Sa likod niya ay nakatayo si Kalito, ang kanyang mentor sa arnis mula pagkabata. Natigilan si Maya. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng ulan at katahimikan, mahahanap siya ng kanyang guro. Bakit po kayo nandito? Mahina niyang tanong. Napanood ko ang video. Hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran, sagot ni Kalito, ang mga mata ay puno ng kahulugan. Kailangan mong harapin ang iyong mga problema. Ang nakaraan ay hindi kailanman mabubura. Alam ni Maya na tama ang kanyang guro. Gusto niya lang ng tahimik na buhay, ngunit patuloy siyang hinahabol ng gulo. At sa pagkakataong ito, nagpasya siyang harapin ang lahat. Hindi na siya tatakbo.
Sa isang madilim na kwarto, tumunog ang telepono ng isa sa mga tauhan ni Berto. Isang mensahe ang pumasok na naglalaman ng litrato ni Berto, ng kanyang dalawang tauhan, at ni Maya. Ang text ay malinaw at walang kompromiso, burahin niyo siya bago pa umabot ang balitang ito sa Maynila. Nagsimula na ang paghahanap kay Maya. Mula noon, ang kanyang bawat biyahe ay puno na ng pag-iingat. Hindi na siya makapagmaneho ng payapa. Bawat sasakyang lumalapit, bawat anino sa salamin ay tila isang banta. Tama ang kanyang kutob. Isang gabi, matapos magpahinga sa isang gasolinahan, napansin ni Maya na isang itim na Avanza ang sumusunod sa kanyang truck sa isang hindi nagbabagong distansya. Nagpalit siya ng linya, bumilis, at saka bumagal, ngunit ang sasakyan ay nanatiling nakabuntot. Sumpein, bulong niya. Nagpasya siyang huwag tumakbo, kundi harapin ang sitwasyon. Ang daan sa unahan ay isang makitid at palikulikong provincial road. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Mabilis na pinatakbo ni Maya ang kanyang truck papasok sa isang matalim na kurbada. Pagkatapos, bigla siyang gumawa ng isang mapangahas na manyobra. Inilipat niya ang truck sa kanang bahagi, hinaharangan ang daan ng Avanza, at saka mabilis na bumalik sa kaliwa. Nagulat ang mga sakay ng itim na kotse at napilitang magpreno ng biglaan para maiwasan ang banggaan. Inulit ni Maya ang parehong manyobra sa bawat kanto. Ginamit niya ang malaking truck bilang isang kalasag, pinipilit ang humahabol na sasakyan na manatili sa likuran. Tumaas ang tensyon. Ang busina mula sa Avanza ay nakakabingi. Sumisigaw ng mura ang mga pasahero nito, ngunit walang pakialam si Maya. Ang gusto niya lang ay makatakas. Matapos ang ilang mapanganib na manyobra, nagawa niyang makawala. Napilitang huminto ang Avanza sa gilid ng daan, at tila sinasadyang itinutok ng isang hindi nakikitang kamera ang plaka nito, isang pulang plaka, nakarehistro bilang sasakyan ng gobyerno. Naintindihan ni Maya na hindi lang ordinaryong mga tulisan ang kanyang kalaban. Ito ay isang network na mas malaki, mas malakas, at may koneksyon sa loob ng pamahalaan. Ang laban na ito ay magiging mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Itinabi ni Maya ang truck sa isang tahimik na lugar, malayo sa mga tao, at binuksan ang kanyang cellphone. Bumaha ng notifikasyon ang kanyang screen. Sunod-sunod na lumabas ang mga balita na may mga provokatibong headline, brutal trooper, binugbog ng pulis hanggang mag-agaw buhay. Ang naratibo ng publiko ay umikot ng 180 degrees. Ang video na dating pumupuri sa kanya ay ginagamit na ngayon bilang ebidensya para atakihin siya. Opisyal nang inakusahan si Maya bilang suspect sa kasong physical assault. Binasa niya ang mga komentong puno ng galit. Ang mga dating pumupuri sa kanya ay siya na ngayong isinusumpa. Alam ni Maya na ito ay gawa ni Berto at ng kanyang network. Minanipula nila ang media para siya'y maipit. Nagpasya siyang tumakas. Wala nang ibang pagpipilian. Itinapon niya ang kanyang cellphone, nagsuot ng mga lumang damit para magpanggap, at sumakay ng bus papunta sa pinakamalapit na lungsod. Ang kanyang destinasyon ay ang bahay ni Kuya Ramon Castillo, isang senior na trooper na itinuturing niyang ama. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya. Dumating siya hating gabi. Sinalubong siya ni Kuya Ramon ng may pag-aalala. Nabalitaan ko na. Ligtas ka rito, sabi nito. Tumango si Maya, nakaramdam ng ginhawa at ikinuwento ang lahat. Mula sa Peking checkpoint hanggang sa sasakyan ng gobyerno na humahabol sa kanya. Matyagang nakinig si Kuya Ramon, lalong nagsiseryoso ang mukha. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nahuhuli, sabi nito. Kailangan mong magtago rito hanggang sa humupa ang sitwasyon. Tumango si Maya, pagod na pagod. Pagkatapos kumain ng hapunan, nakatulog siya sa sofa. Sandali siyang tinitigan ni Kuya Ramon, saka kinuha ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe. Nasa kamay ko na ang target. Maghintay ng utos. Nagising si Maya na pagod pa rin ang buong katawan. Ginigising siya ni Kuya Ramon. Nak, may alam akong mas ligtas na lugar. Isang bodega ng kaibigan ko. Hindi ka nila mahahanap doon. Nagbabala ang kanyang instinct, ngunit pagod na siyang mag-isip. Pinili niyang magtiwala. Dinala siya nito sa isang lumang bodega sa gilid ng lungsod. Malalim na ang gabi.
Pagpasok nila, agad naramdaman ni Maya na may mali. Nasaan ang kaibigan niyo? Tanong niya, nag-iingat na ang tingin. Biglang nagsara ang pinto sa likod nila. Mula sa mga sulok ng bodega, lumabas ang 6 na lalaki, bawat isa ay maihawak na tubo at kadena. Ang dating maamong mukha ni Kuya Ramon ay naging malamig. Pasensya na, nak. Pero para ito sa ikabubuti nating lahat. Gulat at pinagtaksilan, walang sinayang na oras si Maya at agad na kumuha ng pormang pandigma. Nagsimula ang isang brutal na laban. Ginamit ni Maya ang bawat bagay sa paligid bilang armas. Isang tubo ang kanyang hinablot para salagin ang mga atake. Itinulak niya ang isang estante na puno ng gulong na nagpatumba sa isa sa mga kalaban. Isang kadena ang ginamit niya para ipulupot sa paa ng isa pa. Hindi siya tumigil. Nang nakahandusay na ang mga tauhan, lumabas si Dalawaberto Reyes mula sa dilim, may ngisi sa labi at hawak na baril na may silencer. Sabi ko sa'yo, hindi ka makakataka sa akin, sabi nito, itinutok ang baril sa ulo ni Maya. Alam ni Maya na nasa panganib siya. Itinaas ni Berto ang baril, tinututok ang ulo ni Maya. Ngunit hindi siya nagpanik. Mabilis na naghanap ng pagkakataon ang kanyang mga mata. Bago pa man makalabir si Berto, iwinasiwas ni Maya ang tubong bakal sa kanyang kamay. Tumalsik ang baril. Nagsimula ang isang mano-manong laban. Naglabas si Berto ng isang balisong. Ang kanyang mga galaw ay brutal, walang teknik, tinatarget ang mga vital na bahagi ng katawan ni Maya. Patuloy na umiwas si Maya ng may bilis at liksi. Tumalon siya at sumipa, na nagpatalsik sa kutsilyo mula sa kamay ni Berto. Ngunit hindi sumuko si Berto. Kumuha siya ng isa pang kutsilyo, isang kutsilyo sa kusina na natagpuan niya sa bodega, at iwinasiwas ito kay Maya. Muntik na siyang masaksak. Nang malapit nang tumama ang saksak, isang maliit na pagsabog ang narinig sa sulok ng bodega. Biglang sumiklab ang apoy dahil sa isang short circuit. Mabilis na kumalat ang apoy at napuno ng makapal na usok ang silid. Nagulat si Berto, lumingon sa paligid. Naintindihan niyang wala na siyang oras para makipaglaban. Kailangan niyang makalabas. Nagawang makatakas ni Berto patungo sa isang pier. Iniwan si Maya na walang malay sa gitna ng makapal na usok. Hindi alam ni Maya na ang pagsabog na iyon ang nagligtas sa kanyang buhay at babago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Ang mga sirena ng bombero at ambulansya ay nakakabingi. Ang mga abo ng nasunog na bodega ay nagkalat. Sa gitna ng kaguluhan, isang mataas na opisyal ng pulisya ang dumating sa lugar, si Colonel David Santos. Malinis ang kanyang uniforme, isang malaking kaibahan sa ibang mga pulis. Kilala siyang may integridad. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Maya. Napanood niya ang video ng laban at naniniwala siyang hindi kriminal si Maya. Gusto niyang protektahan si Maya, ngunit patuloy siyang pinipilit ng kanyang mga nakatataas na isara ang kaso. Sa gitna ng mga abo, nakita niya ang isang flash drive. Kinuha niya ito. Nakasulat dito ang pangalan ni Ramon Castillo. Nagulat si Colonel Santos. Alam niyang si Ramon ay isang senior na trooper. Isinaksak niya ang flash drive sa kanyang laptop. Sa loob, natagpuan niya ang mga lihim na dokumento, isang listahan ng mga pangalan ng matataas na opisyal, negosyante, at politiko na sangkot sa isang mafia sa logistika. Halos hindi siya makapaniwala. Naintindihan niya na si Maya ang susi para mabunyag ang network na ito. Kailangan niyang mahanap si Maya bago nila ito mahanap. Samantala, si Maya, na nagawang makatakas mula sa nasusunog na bodega, ay nakahanap ng isa pang flash drive sa bulsa ng kanyang jacket. Tinitigan niya ang maliit na bagay. Natuklasan niya ang isang sikreto na maaaring magpabagsak sa buong sindikato. Ngayon, isa na siyang tunay na takas. Ang mga kalsadang dati niyang tinatawag na tahanan ay naging isang larangan ng pangangaso. Nagpalit siya ng damit, bumili ng simple sa isang palengke, at nagnakaw ng isang lumang motorsiklo. Sumama siya sa agos ng syudad, nawawala sa karamihan. Ang sindikato ay naglagay ng pabuya sa kanyang ulo. Kumalat ang balita sa mga kriminal sa lansangan. Buhay o patay si Maya, malaki ang gantimpala. Bawat eskinita, bawat sulok ng lungsod ay puno ng mga mata.
Sa isang maruming kapihan, binuksan niya ang flash drive na kanyang natagpuan. Isinaksak niya ito sa isang lumang laptop. Isang listahan ng mga malalaking pangalan ang lumitaw at nahirapan siyang huminga. Binasa niya isa-isa hanggang sa mamutla ang kanyang mukha. Sa pinakatuktok ng listahan ay isang pangalan na hindi niya inaasahan, Colonel David Santos. Nagulat si Maya. Narinig na niya ang tungkol kay Colonel Santos, isang opisyal na may integridad. Paano siya nasangkot dito? Bigla, hindi na niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Kailangan niyang hanapin si Colonel Santos at alamin ang katotohanan. Alam din niyang kailangan niya ng sagot mula kay Berto. Tinunton niya ang kuta ni Berto sa isang abandonadong pier, nakatago sa likod ng mga container van. Gabi na. Pumasok si Maya sa isang bodega. Malapit sa isang barko, nakatayo si Berto, kausap sa telepono. Papatayin ko siya, puno ng galit ang kanyang boses. Hindi na naghintay si Maya. Tumalon siya mula sa dilim at sumugod. Nagsimula ang kanilang pangalawang laban. Sa pagkakataong ito, mas brutal si Berto. Isang mabigat na kadena ng barko ang kanyang iwinasiwas. Umiwas si Maya, gumulong sa pagitan ng mga container. Hinablot niya ang isang bote at ibinato ito sa mukha ni Berto. Alam ni Maya na hindi niya matatalo si Berto sa lakas. Kailangan niyang gamitin ang kanyang bilis at liksi. Nang magkaroon ng pagkakataon, sumugod siya, ang kanyang siko ay bumasag sa braso ni Berto. Bumagsak si Berto. Tiningnan siya ni Maya nang may pagkamuhi. Bakit mo ako pinupuntirya? Tumingin si Berto sa kanya at ngumisi. Akala mo bayani si Santos? Siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Pagkatapos ay bumagsak siya, walang malay. Hindi makapaniwala si Maya sa kanyang narinig. Kahit na ang mga salita ni Berto ay binitawan habang nag-aagaw buhay, naitanim na sa isip ni Maya ang pagdududa. Nagpadala siya ng maikling mensahe kay Colonel Santos gamit ang isang hindi kilalang numero na nakuha niya mula sa flash drive. Humiling siya ng isang lihim na pagkikita sa isang abandonadong tulay sa labas ng lungsod. Silang dalawa lang. Dumating si Colonel Santos mag-isa. Sa ilalim ng malabong ilaw ng isang sirang poste, itinutok ni Maya ang baril na nakuha niya sa isa sa mga tauhan sa pier. Bakit nasa listahan ang pangalan mo, Colonel? Malamig na tanong ni Maya. Hindi nagpanik si Colonel Santos. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Alam kong hindi ka maniniwala, pero kaya kong ipaliwanag. Inamin niya na ilang taon na ang nakalipas, naging bahagi siya ng network, hindi para gumawa ng masama, kundi dahil naniniwala siyang mababago niya ang sistema mula sa loob. Ngunit nagkamali siya. Masyadong bulok ang network. Lihim siyang nag-ipon ng ebidensya para pabagsakin sila. Nag-alok siya ng isang alyansa. Alam kong biktima ka rin. Pareho tayong target nila. Kaya kong linisin ito, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Natigilan si Maya, nag-aalinlangan ang kanyang puso. Bago pa man siya makasagot, isang kislap ng liwanag ang sumilay mula sa malayo, sinundan ng putok ng baril. Nabasag ang salamin sa tabi ng ulo ni Maya. May sumusubok na patayin silang dalawa. Hinila ni Colonel Santos si Maya sa likod ng isang poste. May traidor sa team ko, bulong niya habang patuloy ang mga putok ng sniper. Tumakbo sila patungo sa lungsod at nawala sa gitna ng isang mataong night market. Ang mga makukulay na parol ay nagbibigay liwanag sa gabi. Ang ingay ng musika at mga tao ang naging kanilang kanlungan. Ngunit sinundan sila ng mga umatake. Nagtakbuhan sila, umiiwas sa mga bala sa pagitan ng mga tindahan. Naglaban sila ng magkatulong. Ginamit ni Maya ang kanyang kasanayan sa arnis, habang ginamit naman ni Colonel Santos ang kanyang kaalaman sa taktika ng pulisya. Naging isang nakamamatay na team sila. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Maya ang isang patch sa uniforme ng isa sa mga umatake, ang logo ng isang elite unit ng kapulisan. Natigilan si Maya. Ang mga pulis na dapat nagpoprotekta sa kanila ay sila pa ang humahabol sa kanila. Matapos makatakas, nagtago sila sa isang abandonadong gusali. Sugatan si Colonel Santos at ginamot siya ni Maya. Alam nilang hindi sila maaaring tumakbo magpakailanman. Kailangan itong tapusin.
Nagpasya si Maya na dalhin ang laban sa kuta ng mafia. Sila na ngayon ang mga ngaso. Pumasok sila sa isang marangyang villa kung saan nakatira ang Big Boss. Mahigpit ang seguridad, ngunit nakahanap sila ng paraan. Gumapang sila sa mga halamanan, iniiwasan ang mga gihe. Ang kanilang mga armas ay gawa-gawa lamang, isang matulis na kawayan at isang kutsilyo sa kusina na kanilang ninakaw. Isa-isa nilang pinatahimik ang mga bantay. Sa wakas, natagpuan nila ang Big Boss sa kanyang opisina. Sinira ni Maya ang pinto at itinutok ang kutsilyo sa kanyang liig at nagulat sa nakita. Si Kuya Ramon Castillo, ang trooper na itinuring niyang ama. Ngumiti si Kuya Ramon. Alam kong darating ka, nak, sabi nito. Huwag kang magulat. Ang mundo ay hindi simple. Kami ang bagong sistema. Ang lumang batas ay dapat mamatay. Inilahad niya ang kanyang pananaw, isang mundo kung saan sila ang may kontrol sa lahat. Inalok niya si Maya ng isang mataas na posisyon. May kakayahan ka. Ako may kapangyarihan. Kaya nating baguhin ang mundo. Hindi na tayo magiging biktima. Tayo na ang magiging pinuno. Kalimutan mo na ang nakaraan. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Natigilan si Maya, nag-aalinlangan ang puso. 200 ang nasa harapan niya. Pumili ka, sabi ni Kuya Ramon. Kapangyarihan o katarungan? Alam ni Maya na hindi niya kayang labanan si Kuya Ramon at ang network nito ng mag-isa. Kailangan niyang maging matalino. Tumingin siya kay Kuya Ramon at ngumiti. Payag ako. Sasama ako sa inyo. Tiningnan ni Colonel Santos si Maya, hindi makapaniwala. Ngunit hindi alam ni Kuya Ramon na may plano na si Maya. Papasukin niya ang network at sisirain ito mula sa loob. Nagkunwari siyang tapat at nakuha niya ang akses sa mga lihim na impormasyon, kabilang ang isang malaking operasyon. Isang konvoy ng mga truck na puno ng iligal na armas ang dadaan sa expressway. Ito na ang pagkakataon. Ibinunyag niya ang ruta ng konvoy kay Colonel Santos, na pinaniwala niyang hindi siya tunay na kumampi kay Kuya Ramon. Naghanda si Colonel Santos at ang kanyang maliit na team. Nang dumaan ang konvoy, nagsimula ang pag-atake. Nagsimula ang habulan, putukan at kaguluhan. Si Maya, na nasa isa sa mga truck, ay lumipat-lipat sa mga sasakyan, ginugulo ang konvoy mula sa loob. Ngunit hindi tanga si Kuya Ramon. Nalaman niya ang pagtataksil ni Maya at sa gitna ng putukan, nahuli niya si Colonel Santos. Nag-record siya ng isang video kung saan nakagapos si Colonel Santos, bugbog ang mukha. Itinutok niya ang baril sa ulo nito at mumiti sa kamera. Ipinadala niya ang video kay Maya. Kumulo ang kanyang dugo. Alam niyang kailangan na niyang tapusin ang lahat. Tinuntun niya ang signal ng telepono ni Kuya Ramon sa parehong pier kung saan niya nilabanan si Berto. Hating gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Madilim, malamig at mahangin. Natagpuan niya si Kuya Ramon sa gitna ng pier. Si Colonel Santos ay nakatali sa isang poste. Dumating ka, sabi ni Kuya Ramon na may ngisi. Hawak niya ang isang itak, isang sandata na nagpapaalala kay Maya sa kanilang nakaraan. Ito na ang katapusan ng lahat. Hindi sumagot si Maya. Kumuha siya ng pormang pandigma. Nagsimula ang huling laban, brutal at madugo. Mas mabilis, mas malakas, at mas malupit si Kuya Ramon kaysa kay Berto. Naglaban sila sa ilalim ng ulan. Sa isang punto, halos matalo na si Maya. Ngunit nakahanap siya ng pagkakataon. Ginamit niya ang isang klasikong teknike na natutunan niya mula kay Calito. Nabali ang braso ni Kuya Ramon. Nahulog ang itak. Nang bumagsak si Kuya Ramon, nakita ni Maya ang isang bagong flash drive sa bulsa nito. Kinuha niya ito. Sa loob, nakasulat ang isang pangalan na hindi niya inaasahan, isang ministro ng gobyerno. Naintindihan ni Maya na ang network ay mas malaki pa sa kanyang inaakala. Si Kuya Ramon ay isa lamang tauhan. Hindi pa tapos ang laban. Pinalayan niya si Colonel Santos. Sugatan ito ngunit buhay pa. Iniligtas mo ang buhay ko, mahinang sabi nito. Ibinigay ni Maya ang flash drive. May pangalan ng ministro dyan.
Mas malaki ang network na ito kaysa sa inaakala natin. Hinawakan ito ni Colonel Santos, nag-aalab ang mga mata. Lilinisin ko ang network na ito. Dadalhin ko silang lahat sa hustisya. Tumingin si Maya sa maalong dagat. May kaunting ginhawa, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang digmaan. Isang laban ang kanyang napanalunan, ngunit ang gyera ay nagpapatuloy. Naintindihan niyang hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Isang maikling mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Kumabog ang kanyang dibdib nang basahin niya ito. Alam namin kung sino ka. Naghihintay ang Maynila. Naintindihan ni Maya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Kailangan niyang pumunta sa Maynila at harapin ang mga big boss sa likod ng lahat ng ito. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo si Maya sa basang pier, nakatingin sa malawak na karagatan. Humupa na ang ulan, nag-iwan ng amoy ng basang lupa at ala. Ang cellphone sa kanyang kamay ay malamig. Ang screen ay nagpapakita pa rin ng mensahe, alam namin kung sino ka. Naghihintay ang Maynila. Ang mensahe ay hindi isang banta, kundi isang imbitasyon para ipagpatuloy ang laban sa mas mataas na antas. Sa tabi niya, umubo si Colonel Santos, may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi mo na kailangan gawin to, sabi nito. Ibigay mo lang ang flash drive sa tamang tao, ako na ang bahala sa iba. Umiling si Maya. Sugatan ka na, Colonel. Kailangan mong magpagaling. Tumingin si Colonel Santos sa mga mata ni Maya at nakita ang nag-aalab na determinasyon. Naintindihan niyang hindi na makakabalik si Maya sa dati niyang buhay. Ang paglalakbay na ito ay naging kanyang tadhana. Tumango si Colonel Santos at ibinigay ang flash drive. Mag-ingat ka, sabi nito. Ang Maynila ay isang gubat na mas mapanganib kaysa sa iyong inaakala. Itinago ni Maya ang flash drive at tinulungan si Colonel Santos na maglakad. Naghanap sila ng masisilungan. Habang inaalalayan niya si Colonel Santos, dalawang anino ng lalaki ang lumapit mula sa malayo. Hindi sila pulis, hindi rin mga tulisan. Masyado silang formal, nakasuot ng itim na suit at may hawak na baril na may silencer. Lumingon si Maya kay Colonel Santos. May problema tayo, bulong niya. Tumakbo sila, pumasok sa isang masikip na eskinita. Nagpasya silang pumunta sa istasyon ng tren, isang lugar na matao. Doon, hindi basta-basta makakapagpaputok ang mga humahabol sa kanila. Pumasok sila sa gitna ng karamihan. Lumingon si Maya at nakita ang dalawang lalaking nakasuit na sumusunod pa rin. Sumakay sila ng tren papuntang Maynila, magkahiwalay ng upuan. Biglang tumunog ang cellphone ni Maya. Isang mensahe ang pumasok na may litrato ni Colonel Santos na natutulog sa upuan. Nag-type siya ng sagot. Iwanan niyo si Santos. Mag-isa na lang ako. Nagising si Colonel Santos. Tumingin siya kay Maya at naintindihan niya. Kailangan nilang maghiwalay. Bumagal ang tren habang sumisikat ang araw. Tumayo si Maya bago pa man bumukas ang pinto. Hinawakan niya ang bulsa ng kanyang jacket. Ang flash drive ay malamig, parang pangalawang tibok ng puso. Huminga siya ng malalim. Ang mga salita ni Kalito ay umalingaw-ngaw, hindi mo matatakasan ang tadhana mo. Sa platform, nilamon siya ng karamihan. Inangat ng Maynila ang kanyang mukha na gawa sa bato, abalang-abala at walang pakialam. Nawala si Maya sa agos ng mga tao. Ngayong gabi, hindi na siya ang hinahabol, kundi isang anino na nangangaso. Sa nagliliwanag na kalangitan, isang huling mensahe ang nanatili sa kanyang isipan. Naghihintay ang Maynila. Kinuyom ni Maya ang kanyang mga kamao. Hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang trooper na tumangging huminto. Ang mga